Ayan, blessed morning sa lahat. Kamusta po kayo? Isa po mapagpalang araw sa inyong lahat. Come on, come on, come on. This is it. Ayan, bago tayo mag-start, okay lang ba? Paki-comment nga no, sa lahat ng mga partners. Kamusta po ang lahat? Ayan, if ever po na meron po kayong mga downlines, pahabulin niyo na po sila. Ayan, ito pa yaman from Jordan. Yan, shoutout po sa inyo. Sa mga naka-off camera po, no request ko naman po sa mga wala na akong ginagawa. Okay lang ba kay kindly please open your camera. Ayan. Actually po, no, partners, maganda po yung topic ko today, kaya mas maganda po yung mga iba ho, encourage nyo po sila kasi dito po mas lalo kayong magaganahan. Ayan, sa lahat ng mga partners natin. And again, bagong topic to, kaya i-ready nyo po ang inyong mga ballpen at papel. Bawal lang po ang screen record lang. Dapat ho mag-take down notes po kayo. Ayan. Kasi di ba partner, hindi nyo naman ho matatandaan lahat ng mga sasabihin ko. Kaya especially, mas maganda po kung ano yung pagkakaintindi nyo sa training, isulat nyo din po yan. Importante po na nagtitake ng notes kayo kasi iba-iba ho tayo magbagsak ng training. Guys, ready? Ayan. By the way, this is your mentor, Cesar Cabaltica. Ayan, at mula noon hanggang ngayon, no, sa lahat ng mga partners, hindi po ako titigil na mag-develop. And again, guys, ang ituturo ko sa inyo, kailangan nyo pong i-apply. Lahat po ng mga taong nag-apply ng ganitong training, again, yun po yung mga taong nag-develop at lumalaki income. Okay po ba? Are you excited, guys? Sa mga excited po, ayan, dire-diretso na ho tayo. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Sa mga hahabol pa lang po, ako pahabulin nyo na no, sa lahat ng mga partners. At ito po ay sobrang nakaka-excite no, sa lahat ng mga partners natin. Kasi actually maraming tao nagtatanong sa akin, especially yung mga ibang downlines, nagtatanong sa akin, Mentor, ano po ba dapat yung gagawin ko? Ayan. This time, this is my topic. No? Ito po yung nanda kong topic sa inyong lahat. 9 deadly pitfalls in network marketing. In short, the word deadly pitfalls, ito po yung mga bagay na ginagawa ng mga tao na dapat hindi mo gagawin. The word deadly, ibig sabihin guys, nakakamatay. Okay po ba? Kaya partners, kung makikita ninyo at mapapansin ninyo, bakit marami pong downline ninyo ang nawala? Marami pong mga distributor ang nag-quit? Nako, ito po yung dapat na iwasan ninyo. Kung gusto nyo po na mas lalo kayong tumagal at gusto nyo po na mas lalo kayong kumapit, wag na wag nyo pong gagawin to. Malinaw po ba? And kung gusto nyo pong lumaki ang grupo ninyo, ito po yung dapat nakabaliktaran ninyong gagawin. Okay po ba? Example, pag sinabi sa yung huwag kang tumawid, ang kabaliktaran nun ano? Comment nyo nga po sa comment section. Sige, sige. Comment nyo lang po sa comment section para po yung magkaintindihan po tayo at hindi tayo magkaguluhan dito. Ayan, sige po. Comment nyo po sa comment section. Tatawid. Okay, nagkakaintindihan po tayo. Ibig sabihin, itong mga topic ko dito, babalik na rin nyo ho. Para maiwasan nyo po na mag-quit, kailangan baliktarin nyo po yung topic natin. Are you ready, guys? This time, ito po yung dapat partner na iwasan natin. This is my topic for today, no, sa lahat ng mga distributors. At believe me, kapatid, kapag ito po yung in-apply ninyo, maniwala ka sa akin. Kung ikay wala kang downline, nawawalan ka ng downline, kapag in-apply mo to, hindi mawawala downline. And guys, kapag na-master mo kasi ito, mawalan man kayo ng tao, mag-quit man ang mga ibang downline ninyo, magkakaroon ka pa rin ng downline dito. Okay po? Yan. And this time, ng mga partner, yan, pinatay ko lang po yung electric fan ko kasi nilalamig na ako. Ito guys,
ng mga partner. Topic number one. Yan. Pero introduction muna tayo. Sabi nga, when you feel like quitting, think about why you started. Marami sa atin, partner, I know even you, nagkakaroon ka ng mga gantong struggle sa buhay mo. Tama? Yung iba dito, minsan dumating na sa isip nila na mag-quit na sila. Tama ba? I know marami sa atin dito medyo pinanghihinaan na. Tama ba? Pero maniwala ka sa akin, partner, hindi sasagi sa isip mo ang pag-quit kapag alam mo kung paano at ano ang sinimulan mo. Oh, di ba? Papansin ninyo, bakit si mentor very excited every day? Bakit si mentor since 2017 until 2024 until today, sobrang excited ko. Alam ko bakit? Lagi ko pong tinatandaan nung time na ako po'y nagsimula at walang alam sa ganitong industriya. Alam mo bakit sobrang excited ko? Sobrang baliw na baliw ako. Yung pinangpuhunan ko, sobrang laki na ng nabawi ko. Eto na guys, again, no, sa lahat ng mga partners, marami nagtatanong sa akin ng mga distributor, mentor, bakit sobrang excited ka? Bakit daw hindi magiging excited? Dati mahirap ako. Mali. Even ikaw, alam mo, para lagi kang excited. Alam mo, para mas lalo kang magigil ka. Ilang kumpanya mo na ba bago ka sumali sa iOS? Sige nga po, yung iba dito, alam ko yung iba dito, medyo marami nang na-experience sa mga company. Comment nyo nga po with your honest conviction kung pang ilang kumpanya mo na to para mas lalo ka uling manggigil. Come on, come on, come on. Di ba? Nakaka-excite po ito ng mga partner no, sa lahat ng mga pang-lima. O di ba? Para ma-excite ka, ito yung pang-lima mo ng kumpanya. And this time, this is my second question sa inyo. Sa lahat ng kumpanyang sinalihan mo, saan ka kumita ng sobrang laki? Sige nga, sige nga. Sa lahat ng mga fresh po palang two. Di ba? Sa unang kumpanya mo, ikaw ba ay kumita doon or hindi? Kapag dito sa iOS, na-experience mo yung income, nako, partner, dapat yan ang isang kurot sa puso mo na dapat everyday nang gigigil ka. Sa mga first-timer katulad ko po, partner, wala akong ibang dahilan para hindi ka manggigil. Bakit? Kasi dito na-experience mo ng kumita. Other company, it takes more years para kumita ka. Kapag nakakaramdam ka na parang magkukwit ka na sa mga bagong balik, kapag ang iOS ang laging nasa puso't isip mo, hindi ka nagkakamali sa nararamdaman mo. Balikan mo yung una mong nag-join. Kikiligin ka uli. Number one, this is my topic today, mga partner. Ito po, manyana habit. Ito po yung mga habit na hindi ginagawa agad. Meron po ba kayong ganyan? Ibig sabihin, partner, kabaliktaran naman niya na habit, imbis na sabihin mo, mentor, saka na lang mo ako bumili ng ganyan kasi wala pa ako akong pera. Palitan mo. Alam mo, kaya ang blessing hindi binibigay sa'yo. Yung opportunity ibinigay sa yung pagkakataon, pinapalipas mo. Mentor, ano kailangan gawin? Baliktarin mo. Imbis na saka na lang, mentor, bibili ako niyan. Kasi po, gagawin ko yan. Ano pa? Kayo lang ang magaling. Tama na. Sino dito nakaka-relate ng mga ganyan? Kayo lang ang magaling. Tandaan mo, partner, pareho lang mo tayong tao.
Yun nga lang, kaya maraming tao na nag-e-excel, nagle-level up, nag-i-improve kasi hindi nila sinisisi yung sarili nila. Kung hindi, tinutulungan nila ang sarili nila. Alis mo? Alam niyo po, ako sobrang proud na proud ako sa mga nag-level up sa opportunity natin. Nung ako nag-start mag-training, marami sa atin dito mahiyain pa. Tama ba? Walang ka-confident sa sarili nila. And I know, hindi mo man sabihin sa akin, siguro maging agree naman din kayo, marami na kayong natututunan sa akin. Tama po ba? Sino ditong hindi natututo sa akin? Maluwag po ang pinto at lumabas na ho kayo ng Zoom natin. Yung iba, kailangan pantakutin. Tama, tama. Again, guys, wala pong ibang sekreto sa negosyo. Kung hindi, learn and apply. All you have to do, partner, makinig at sumunod sa mga itinuturo. Lamang pa ho ang mga bago kaysa sa mga luma. Oh, sa mentor, ang sakit naman. Try mo. Try mo. Try mo lang. Mag-create ka ng bago. Ituro mo sa kanya ang sikreto. Maniwala ka sa akin, hindi mag-iisip yan. Ang gagawin lang yan, susundin lahat ng inuutos mo. Bakit? Gustong yumaman at gustong kumita niyan. Ngayon, tatanungin ko po kayong mga luma, gusto niyo po bang kumita? Gusto o gustong gusto? Meaning to say, tanggalin mo yung tinatawag naman niya na habit. Mentor, bukas na lang. Tandaan mo, hindi matatapos ang bukas. Di ba? Mentor, bukas na ako mag-invite mentor. Mentor, bukas na ako gagawa ng paraan. Again, partner, ang kailangan gawin dito is all about taking action. Wala pong ibang supplement. Wala pong ibang element para maging successful ka. Always remember this, always action. Mamaya na lang. Hindi mauubos ang mamaya. Tama ba? Kasi po, ng mga partner, ay learn guys, di ba sa lahat ng mga distributors, again, marami pong namamatay sa gantong habit. Kaya nga deadly. Kaya kung ako sa'yo, yung manyana, palitan mo. Ngayon na. Oh. Okay, so, no, sa lahat ng mga partners, di ba? Guys, maniwala ka sa akin. Itong topic na ito lagi ho ang nagpapakilo sa akin. Nare-remind ako every single day. Hmm, bakit? Hindi ko lang siya kasi inaral. Kung hindi, isinasabuhay ko din siya. Kasi pag nasa buhay mo na ito, maniwala ka sa akin, partner, kahit hindi ako nakatingin sa'yo, hindi ako naka-monitor sa inyo. Kapag na-master mo, kapatid, yung ngayon na habit, maniwala ka sa akin, lalago ang grupo mo. Hey, learning guys, ito na, mas lalo natin patindihin. Number 2, sana po nakakasunod po kayong lahat ha, reinventing the wheel. In short, sa Tagalog, iniiba, gumagawa ng sariling idea. Di ba? Maraming tao ganyan. Ano yung mentor? Kapag tinuruan ka ng mentor mo, nilagyan ka ng strategy, all you have to do is to do it, guys. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng makinig sa iba na alam mo namang hindi ginagawa. Hmm. Alam mo, marami akong naturuan dito, partner, naku, kumikita. Bakit? Eh, yun lang yung pinapakinggan. Ang hirap naman po, partner, ako ang mentor ninyo. May mini-mentoran akong other team. Sila pa ang kumikita ng malaki at ikaw hindi ka kumikita ng malaki. Hindi ako may mali. Kung hindi, guys, iniiba mo yung ikot.
ng ruleta. Di ba? Guys, sabi dito, follow the system. Alam niyo po ba, lahat kayo na nandito, kaya nating i-predict na pwede kang kumita ng 1.6 million pesos in just couple of 3 months. Hmm. Alam mo, kailangan mo lang gawin, baliwin mo yung sarili mo. Sa dami ng taong kakilala mo, partner, ano lang ang 8 na mag-VIP package? Tama eh. Guys, always remember this, partner Annalisa, partner Leticia, partner Bailin, master the business as soon as possible. Alam mo bakit maraming tao nahihirapan sa negosyo natin? Hindi pa ginagawa, nagre-reklamo na. Victor, wala akong 8 taon. Ano ba mas marami? Kilala o hindi kilala? Malamang hindi kilala. Tama. Sabi dito guys, ang sekreto para kumita, remember this, lagyan nyo po ng highlight to. Ang sekreto para kumita at magkagrupo, ang kailangan mong gawin, mag-invite ka lang. At huwag kang titigil. Hmm, alam niyo po, grabe. Sobrang natusok ang puso ko na kailangan ko pang magsipag na nabanggit sa akin ni partner Rowena Gutierrez. Napamakdo si partner Rowena Gutierrez, hindi kilala ng libre pa. Di ba? Oh, bakit? Nakatatak kasi sa isip niya na everyday kapag lumalabas siya ng bahay, hindi siya papayag na wala siyang nakakausap. Bakit nagkakaroon ng invite? Bakit may pay-in? Hindi binabago ikot. Sinusunod. Tama eh. Pag ikaw ang taong puro reklamo, nako, partner, maniwala ka sa akin, wala kang mapapala. Sorry sa word. Medyo masakit. Pero tandaan mo, ang sakit na naisasabi sa'yo, kailangan mong itama ang sarili mo. Tama eh. Naku, partner, marami. Isipin mo ha, meron mga kumita nga, milyon ang kinita. Pero bakit nag-quit? Kasi mali ang ikot na ginagawa. Tandaan mo, guys, sa lahat ng mga partners natin, isa sa isistema natin, always follow your mentors, your owners, and your uplines. Kapag kinokontra mo na ang upline mo, ang mentor mo, at ang owner, maniwala ka sa akin, mauuwi ka din sa deadly. Nagets mo ng mga partner? Kaya guys, again, always humble down. Nagets po? Walang problema na hindi naaayos. Hindi naaayos kasi ayaw magpaayos. Naniniwala ba kayo lahat ng bagay sa mundo, guys, naaayos sa tamang pag-uusap lamang? Tama? Agree or agree? Number 3. Nasusunod niyo po? Number 3, they listening to dream stealers. Nako, eto po. Marami sa atin ito ganyan. Kaya ulitin ko sa'yo, babalik ta rin mo yung topic. Yan po yung ating logic ngayon sa ating topic. Babalik ta rin mo siya. Kung kanina manyana habit, kailangan ngayong habit. Reinventing the wheel, partner, baligtarin mo yan, hindi ka dapat nagre-reinvent ng wheel. Number 3, listening to dream stealer. Ang kabaliktaran niyan, huwag kang makinig sa mga negatibong tao. Napakasimpleng konsepto. Even malaki man ang kinikita niyan, or else kilala man yan dito sa company natin,
Kapag alam mo hindi tama ang napapakinggan mo, cut it. Sabihin mo sa kanya, apply, nire-respeto kita, maraming salamat, pero please, huwag tayong ganyan. Then, huwag mo na kausapin. Nag-isip po? Kasi pag kakausapin at kakausapin mo yan, again, partner, ang gagawin niyan sa'yo, ang target niyan sa'yo, guys, pumangit ang tingin mo, unang-una sa grupo mo, sa upline mo, sa mentor mo, sa owners, or even sa company. Again, this company is your company. Owner ka ng sarili mong negosyo, kaya iingatan mo ang negosyo mo. Okay, so po, sa lahat ng mga partners, sa lahat ng mga distributors, and even sa lahat ng mga andi dito, di ba? Again, partner, kapag alam mong negatibo ang tao at alam mo na ang dami pang putak, again, partner, alisan mo na. Wala ka na mapapala doon. Tandaan mo, makinig ka sa walang alam, magiging wala ka ding alam. Totoo. Makinig ka sa mga taong negatibo, magiging negatibo ka. Yun yung konsepto sa buhay. Nag-isip po, mga partner, sa lahat ng mga distributors, again, ikaw na nakakapakinig ngayon, if you want to become successful partner, again, papalitan mo yan. Huwag kang makikinig sa mga taong hindi kumikita ng malaki. Huwag kang makikinig sa mga taong walang grupo. Huwag kang makikinig again sa mga tao na ang gusto lang gawin ay pasamain ang loob mo or else, guys, ang gusto lang gawin ng ibang dream stealers ay mawalan ka ng pangarap sa buhay. Kaya nga, dream stealers ng aagaw ng pangarap. Tandaan mo, sa lahat ng mga distributors and even sa lahat ng mga leaders natin na nandito, guys, tandaan mo, wala pong ibang may hawak ng negosyo mo kung hindi ikaw lang. Malinaw. Again, guys, sabi dito, sa Dream Stealers, iwasan mong makinig sa mga taong hindi naman ginagawa ang negosyo natin, lalo na ang mga taong hindi ginagawang iOS. Yun lang yun. Nag-guess po? Di ba, sa lahat ng mga distributors, tandaan mo, susubukin ka ng panahon, susubukin ka ng taon, susubukin ka ng sarili mo. Tandaan mo to, iiwasan mo na maging madrama ka sa buhay. Nag-guess po? Normal na merong challenges sa sarili mo, pero again, iiwasan mo na maging madrama ka. Mentor, alam ko tao ka. May nararamdaman ka, may puso't isip ka. Pero tandaan mo, sa lahat ng mga distributors, and gusto ko na ma-enhance kayong lahat, partner, na maging katulad ko kayo. Ang dami na ho nagtangka na pabagsakin ho ako, no? Sa lahat ng mga partners natin. Pero again, kailangan maging batot manhid ka. Ako nga, pinupost pa eh. Di ba? Sino yung mga nakabasa niyan? Tuwanan mo lang. Tandaan mo ang bida. Lagi mo tandaan to. Ang bida ang laging kinakawawa. Kaya hayaan mong magpakawawa ka sa kanila. Kasi habang kinakawawa ka nila, mas lalo ka lang umaangat. Habang ikay hinihila nilang pababa, lalo kang umaangat. Again, sa lahat ng mga distributors, partners worldwide, always be positive. Maging masaya ka kapag may mga taong bumabato sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi malago ka. Nag-gets po?
Mentor, bato kami pag wala pang bumabato sa amin. Magpabato ka na para lumago ka na din. Sabihin nga, sige, batuhin yun. Ako naman batuhin mo, Beatrice. No? 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 Sa lahat ng mga partners, again, maging excited ka every single day na nangyayari sa'yo. Example, meron kang nakausap na negatibo, di ba? Ang daming sinasabi na gesyo, ganito, ganyan. Harapin mo. Kasi po, marami nga sa akin nagbe-message, mentor, okay na ba tulungan mo ako, mentor? Bakit? Kasi hindi ako kumita dyan. Again, sa lahat ng mga distributors, maraming taong susubok sa'yo kasi maniwala ka sa akin, tama ang ginagawa mo. Matakot ka kapag walang pumipigil sa'yo o walang taong nagni-negative sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi tama ang ginagawa mo. Alam ko, each in every one of you guys, nakaramdam na kayo niyan. Baka nga mamaya, iba dito, inaaway pa ng downline. Tama. Mentor, inaaway na akong downline ko, mentor. Di siya kumita, mentor. Hindi mo kasalanan yung partner. Tama? Number 4, lack of initiative. Ito, magandang topic. The word initiative, again, sa lahat ng mga partners, para magkaroon po kayo ng isang idea about initiative, ito yung, ito yung mga tao na laging inaantay ang utos ng upline nila. The word lack of initiative, walang sariling kusa. Tandaan mo, partner, walang nagpilit sa'yo sa negosyo na to. Sarili mong desisyon, sarili mong oo ang binigkas mo dito. Tama? The word initiative, kapag alam mo na kung ano gagawin, gawin mo na. Huwag mo na antayin upline mo. Nag-isip po, mentor, nagpahinga kasi sa upline eh. Antayin ko muna siya. Sabay kaming hataw. Partner, always remember this, na hindi po kayo pare-pareho, hindi po tayo pare-pareho ng kagustuhan sa buhay. Baka mamaya yung mga downline mo, ayaw pa nilang makuha ng mabilis ang mga pangarap nila sa buhay. Or else, yung upline mo, ayaw pa nilang kunin ng mabilis yung pangarap nila. Kasi po, the word initiative, partner, ito yung action na kahit wala pong nakatingin sa'yo, ginagawa mo negosyo mo. Kahit po hindi kayo pinapalo at every single day ni mentor, kumikilos na. The word initiative, ikaw yung kusa na nagpapalo up. Ikaw yung kusa na nagpapower sa lahat. Umaga pa lang nakikita na malaki tsansa. Dahil excited siya sa lahat ng GC. Grabe, good morning. Payaman tayong lahat. Naku, sa pag-gumin pa lang, sa pag-chat lang, hindi pa magawa. Nakamali. Lack of initiative. Marami sa atin dito, umopen, inaantay pa yung update ko. Di ba? Ako pa yung nagpa-power minsan. No? Mga leader na kayo, mga partner. Huwag mo open that this is reality. No? And I know, sa lahat, ah, some of you guys, nakaka-relate naman. Tama ba? Dapat ikaw at ikaw, alam mo kung bakit? Maniwala ka sa akin, sooner or later, dadami ang GC ng grupo mo. Kapag hindi mo sinanay na ikaw ang unang-unang nagchat-chat, maniwala ka sa akin. Lahat ng GC mo, tahimik din. Totoo. Di ba? Paano na lang, partner, sa lahat ng mga distributors? Ang nangyari,
na example, ako as a mentor ninyo, di ba? Nagkaroon ako ng big event, 3 event ang pupuntahan ko sa isang araw. At natapos kami, sabihin natin mga alas 3 kinabukasan ng hapon. Malamang tulog ako maghapon niyan. Magdamag. Mali. Di ba? Dapat, again, partner, initiative. Napaka-importante niyan. Para hindi ka mauwi sa pagkukwit, palitan mo yung lack of initiative ng more of initiative. Tama? Tandaan mo, walang ibang gagawa at kukuha ng pangarap mo kung hindi ikaw lang. Agree ka ba doon? Tandaan, dapat may sarili kang kusa at hindi nag-aantay ng follow-up ng upline mo. Alam niyo po, hindi, hindi ko man po, partner, sinasabi sa inyo, pero dapat mas lalo ho kayong uhaw na uhaw kapag ang mentor nyo ho ang nagchat-chat sa inyo. Alam mo, maniwala ka sa akin, partner. Sa lahat po ng mga event na mga pinupuntahan ko, nako, magpa-picture lang ho ang tao. Nako, excited pa. Tignan mo, ilan kayo ngayon dito? 22 lang. Naku, parang hindi kayo excited pag tuturuan kayo ng mentor ninyo. Tama? Kasi po, sa lahat ng mga partners, sa lahat ng mga distributors, di ba? Yung iba, grabe. Nag-a-advise lang po ako, mentor, thank you talaga. Grabe, di ba? Kasi po, embrace nyo guys. Tama? Sooner or later, sa lahat ng mga partners, lalaki grupo ninyo, tandaan, may karma business ho tayo. Kung ano po ginagawa nyo sa upline nyo, sa mentor ninyo, ganun din ang gagawin sa inyo ng downline ninyo. Tama? Kasi po, sa lahat ng mga partners natin. Number number 5, not using the product. And I know, lahat naman nandito o gumagamit ng product. Tama? Pero again, guys, kapag ikaw, kung ano man po, yung nararanasan mo sa produkto, share it. I-share nyo po sa mga downline ninyo. Ikwento mo sa kanila ano yung nakaka-amaze na ginagawa ng product sa inyo. And even sa lahat ng mga newly distributor dito, nag-guess po, sa produkto pa lang panalo ka na. Halinaw, sa lahat ng mga partners, distributors, Luzon, Visayas, Mindanao. Tama? Sabi niyo guys, kailangan nagiging user ka, kailangan nagiging seller ka. Nag-guess po, user and seller ka dapat. Nag-guess po sa lahat ng mga partners, sa lahat ng mga distributors, wag po nating hayaan, partner, na natutulog ang sarili mo sa isang buwan, isang linggo, isang araw, na wala kang nabibenta na produkto mo. Nag-guess po? Mamaya ganito na naman yan. Mentor, kasi ang dami kong stock sa kumpanya. Andun na tayo. Again, kung magpo-focus ka sa mga bagay na hindi tayo magiging productive, wala ho tayo magagawa. Tama? Ako po, nasa 2,000 ang barley ko sa company natin. Siyempre, kailangan po tayo mismo na unawaan na ho natin yon yung isang side ng ating company kasi mahalin natin yung kumpanya natin, partner, kasi pag sumabog to at lumaki ng lumaki, malamang tayo as a pioneer, tayo lang din po ang mapepresensya nito. Maninaw? Nagisyo po ba? Sa lahat ng mga distributors? Number 6. Yan. Yes, mentor. 3 na lang. Sino dito naiinip na? Ayan. Number 6. Taking rejection personal.
Siguro marami yung ganyan dito, no? Yung tipong sinabihan ka lang ng kausap mo ngayon, nako, scam, scam yan, scammer ka. Masakit o masakit? Meron ba yan dito? Yung tipong parang balat kamatis ka, balat sibuyas ka, na pag hiniwa, umiiyak ka na. Tama? Balat kamatis, na pag nakita ka o nakarinig ka ng mga negatibo, iniisip mo negatibo ka na din. Guys, again, isa po yan sa mauuwi na pagkukwit mo. Kapag lahat ng naririnig mo at nangyayari sa'yo, itinitake mo siya as personal. Maniwala ka sa akin, partner. Kahit ikaw ang isang pinakamatatag na leader, kapag hindi mo to iniwasan, maniwala ka sa akin, partner, uuwi ka din sa pagkukwit. Sabi dito guys, taking rejection personally, dinadamdam ang pagtanggi at nasasaktan sa mga prospect or invite. Relate po ba? Baka mamaya marami pa ho dito, hindi pa batot manhid. Naku partner, hahambalusin kita, pupunta ako dyan sa lugar mo kung saan ka. Di ba? Hahambalusin ko ang puso at isip mo para maging batot manhid ka. Di ba? Hmm. Maging matatag ka. Again, partner, alikabok lang yan para sa pangarap mo. Or else sa mga bagay na gusto mo. Di ba? Always remember, kapatid, focus kung ano ba yung goal mo. Doon ka mag-focus. Huwag ka mag-focus sa dadaanan mo. Kasi sa mga dadaanan natin, partner, maniwala po kayo sa akin, marami po na mga nag-aantay na kapahamakan sa dadaanan mo. Sample, bigyan ko kayo ng isang illustration. Sana po ma-imagine nyo to. Sabihin natin maglalakbay ka. Lalakbay ka doon sa diretsyong daan papunta sa pangarap mo. Imagine mo habang naglalakad ka, meron niya dyan nag-aantay na mga ahas. Anong gagawin mo? Iwasan mo ang ahas. Meron dyan mga bubog. Di ba? Na habang naglalakad ka, kapag hindi mo iniwasan ang bubog, mabububog ka. Anong gagawin? Iwasan mo. Kasi po, meron dyan mga mababangis na mga aso. Siyempre, huwag kang magpapakagat. Tama? Iwasan mo. Nagkaso po, hanggang sa dulo ng pangarap mo, partner, maniwala ka sa akin, kahit mahirap, nagiging madali basta nakikinig ka lang. Nagkaso po? Kasi the moment, kapatid, na hindi ka nakinig, maniwala ka, mahirapan ka. Lamang kasi dito sa opportunity, mga taong mahilig makinig, mahilig sumunod, hindi matigas ang ulo. Kasi marami sa atin, the common problem, kapatid, leaders, especially po sa lahat ng mga nandito, the common problem ng mga networker o mga nagiging leader, kapag natututo, kapag kumikita, hindi na nakikinig. Hmm. Tandaan mo, yan ay kapapahamak mo kapag hindi ka nakikinig. Mentor, may alam na kasi ako mentor, nagtitraining na din ako. Maniwala ka sa akin, kahit trainer ka, kapag hindi mo ina-apply at tinitraining mo, maniwala ka sa akin, wala din mangyayari. Kasi po, sa lahat ng mga partners, tandaan, distributor, para mas lalo kang mag-exist sa opportunity, mas lalo kang ma-enhance sa opportunity, dapat aggressive ka sa lahat ng kaalaman. Lalo na kung mini-mentor ka ng mentor mo. Kasi hindi lahat ng mentor seryoso na mentoran ka. Yung ibang mentor, 10 training lang, bahala ka na sa buhay mo. Titignan niya na kung mag-execute kayo hindi. Pag hindi mo in-execute, malamang yung mini-mentoran ka,
hindi nagaganahan sa'yo. Bakit? Hindi mo sinusunod eh. Kasi po, kaya kapag meron kang mentor na laging nagtsatsaga sa'yo sa tigas ng ulo mo, partner, panalo ka na. Kasi po, number seven. Number seven natin, small time attitude. Yan. Small time attitude. Marami sa atin, part-time ginagawa. Lalo na pa yung mga onliner dito. Mga OFW. Tama? Part-time ginagawa. Pero again, kapag tinitingnan mo sarili mo as a part-timer, maniwala ka partner, ang income pang part-timer lang. Nagkaso po, tignan mo siya, kabaliktaran yan. Ano ba baliktad ng small? Medium? Medium ba? Comment nyo sa comment section. Yan. Baka mamaya, medium ang kabaliktaran ng small. Ayan. Malinaw. Big. Kailangan tignan mo yung opportunity as a big time attitude. Kasi pag big time, guys, malamang nandun na sa word, big time. Di ba? Sabi dito, guys, iniisip na maliit. Part-time lang ito, kaya walang oras. Tama? Busy at pagod. Tama? Sa trabaho. And again, partner, before mo gawin yung opportunity, before ka sumali dito, may trabaho ka nang ginagawa eh. Tama ba? Baka mamaya nakakalimutan ng iba. Mentor, may trabaho kasi ako eh. Tama? Partner, kahit hindi mo sabihin sa akin yan. Again, bago ka pa sumali, nagtatrabaho ka na. Tama ba? Bago ka nag-join, nagtatrabaho ka na, kaya ka nga naka-join eh. Kasi nagtatrabaho ka eh. Pero again, wag mong gawing reason, wag mong gawing dahilan na kaya walang oras sa negosyo kasi busy, pagod ka sa trabaho mo. Maniwala ka sa akin, partner. Sa lahat ng mga distributors, ang kabisihan mo sa trabaho mo hindi matatapos. Ang pagod mo sa trabaho mo hindi mo matatapos yan kapag hindi mo tatapusin. Hmm. Huwag mo gawin yung opportunity. Maniwala ka sa akin hanggang ngayon magtatrabaho ka. Di ba yung nagtataka? Si mentor, as a young age, bakit mabilis ako nakapag-for good sa opportunity? Part-time din ako nagsimula. Pero nakita ko kasi na kapag ito binigyan ko ng oras, nilakihan ko ang oras, mabilis matatapos ang trabaho ko. Malinaw? Tandaan mo, partner, kahit busy ka, kapag dito mo nararamdaman na mababago buhay mo at makakauwi ka ng Pilipinas, kahit wala kang oras, magkakaroon ka ng oras. Kahit busy ka, magkakaroon ka ng oras. Kahit pagod, magkakaroon ng lakas. Hmm, Naniwala ka sa akin. Hindi tinitingnan big time business kasi maliit ang puhunan. Palitan mo. Try mo ang nilabas mo. Isipin mo ang nilabas mo dito 1 milyon. Tingnan natin kung makatulog ka pa. Di ba? Tignan natin, partner, kung hindi mo to magagawa araw-araw, 1 milyon nilabas mo, malamang aligaga ka niyan. Mali. Di ba? Hindi ka papayag na wala kang pay-in. Hindi ka papayag na isang 7 account lang, pay-in mo sa isang araw. Mali. Mali. Milyon ang puhunan. Tama? Kasi po, guys, again, depende yan sa paningin mo.
Depende yan sa isip mo. Isipin mo palagi, naku, million puhunan ko sa opportunity, sa business, hindi ako pwedeng ganto-ganto lang. Palitan mo kasi. Minsan kasi, naku, tatlong saving account lang to eh. Kaya ko naman to eh. Di ba? Kapag tinitignan mo kasing ganun, wala epekto ang sipag na uubos. Bakit? Maliit lang tinitignan mo eh. Try mo malaki. Di ba? Kasi po, tignan mo palagi yung losses na kinikita mo sa opportunity para laging masagana ka, laging masipag ka, laging nagigil ka. Eh kung pwede naman yung sahod mo, makikitain mo ng isang araw dito. Mentor, pwede ba yun? Yes. Oh, example lang, income mo dyan sa trabaho mo, 30,000. Eh yung 2 days ko nga, 45,000 eh. Hmm. Eh di pwede. Kung 30,000 ang sahod mo, partner, eh kahit isang araw, pwede kang kumita ng 30,000 dito eh. Nagasupo, sipag lang ang kailangan. At huwag mong bibilangin yung ginagawa mo. Number 8, abusing your upline. Marami ba dito ganyan? Abuser o user? Tama. Guys, again, hindi mo magagawa negosyo kapag laging nakasalalay sa iyo. Nakasalalay sa upline mo, yung PE mo. Nag-isip po. Yan. Pamute nga po ang ingay. Tumat po. Pakimute po, pakimute. Mga co-host natin. Ayan. Thank you po. Guys, alam niyo po, hindi ko makalimutan before, nung kayo nagsisimula. Kasi hindi pa ako marunong dati. Pero natuto ako. Sabi sa akin ni BP, alam mo Cesar, hindi lalaki ang grupo mo kapag lagi ako nakabantay sa'yo. Hindi lalaki grupo mo kapag lagi sa akin mo lang ipapakausap lahat ng invite mo. Sabi sa akin, that time, na-realize ko, na-connect ko tong abuse your upline sa in-advise sa akin ni BP. Sabi ko, nga no, lumaki ang tao ko at yung mga leader ko, mga downline ko before, kumita ng malaki. Kasi hindi na si BP ang kumakausap. Minsan ako na kumakausap. Or else, dahil nakikita ng mga member kung paano ako kumausap na gaya nila. Maniwala ka sa akin. Kung bubuksan mo lang at i-enhance mo lang yung sarili mo, kahit maraming tao na umalis sa sayo, kapag sinimulan mo uling buksan ang pinto ng grupo mo, maniwala ka, magkakaroon ka uli ng grupo. Simulan mo uling kumausap. Simulan mo uli, partner, upline, na panggigilan mo uli na magkaroon ka ng grupo. Magkakagrupo ka. Hindi pa tapos ang laban. Tandaan mo, sa lahat ng mga partners, alam niyo po, yung nagbagong 1 million, si partner Jong, naku, Facebook ads lang yun. Yung video na mga ginagawa ni BP, yun yung ginagamit niya. Kasi po, sabi nito guys, lahat ng ginagawa, kay upline pinapagawa. Meron ba ditong ganyan? Gagawin mo na lang, ipapagawa mo pa sa upline mo. Ako, may yaya ka naman, partner. Diba? Alam mo ba, isa sa panalo ka na ay andito ka sa iOS. Doon pa lang, worth it na. Doon pa lang, priceless na. Eh kung tutulungan ka pa ng upline mo, nako, para ka nang nanalo ng loto niyan. Di ba? Kaya nga sabi nga, the moment na nag-join ka, again,
Learn the business as soon as possible. Kapag hindi kumita si upline, kapag hindi kumita si upline ng mali, ako, upline kasi ikaw, hindi mo na kin-close deal eh. Di tuloy nag-join. Tama? Si upline na may kasalanan. Tama? Kasi siya nag-talk. Or else, sa lahat ng mga partners, hindi nag-join kasi hindi kinausap niya upline. Tama ba? Sa lahat ng mga partners. Guys, hindi po nakasalalay sa akin ang success na mangyari po sa inyo. Pero ang totoo, ikaw may kasalanan. Lalo na po kapag malaki na ang grupo mo o pag may mga downline ka na. Kasi po, dapat ikaw na ma-enhance sa sarili mo. Patunayan mong kumikita ka na. Ang hirap naman, may mga kita na kayo sa mga dashboard ninyo, hindi mo pa kayang ipagmalaki. Ano yan? Peke? Peke ba ang account mo? Di ba? Kasi po, sa lahat ng mga partners, sa lahat ng mga distributors. Kaya again, guys, baliktarin mo yan. Don't abuse your upline. Kasi po, hindi lang ikaw ang downline ng upline mo. Malinaw? Last, make yourself an issue. Ah, siguro dito maraming makaka-relate. Na yung tipong kahit walang problema, gumagawa ka ng problema. Tama? Para mapansin ka ng iba. Di ba? Or else, yung mga simpleng bagay, ang laki ng big deal sa'yo. Nagisip po, yung tipong, eto sa lahat ng mga partners hindi ka lang na-reply ng downline mo, o hindi ka lang na-reply ng upline mo. Di ba? Naku, nagtampo na. Yung tipong, ay, naku, upline, hindi na ako bibili ng stock ko. Bibili sana ako kasi bagal mo mag-reply eh. Mga ganun. Ang tindi. Di ba? Make yourself an issue. Huwag ganyan. Guys, again, lahat ng gagawin mo, gawin mo na agad. Yung iba, nag-aantay pa ng hudyat ng ibang tao. Ha? Line, ganito. Titingin muna ako ng sign. O, diba? Kung itutuloy ko bang bumili ng package. Naku, partner, ang tindi mo. Diba? Ito. So dito, hindi na daw ng sarili. Naku, apply. Alam mo, apply. Sa dami ng tao na kausap ko, parang hindi talaga para sa akin tong iOS. Naku, para kanino to? Di ba? Huwag mo sabihin para sa mga taong kumikita na malaki. Hindi. Kasi kung hahambingin ninyo yung mga nangyayaring sitwasyon before kami kumita at sa sitwasyon na meron ka, baka hindi mo makaya kung anong sitwasyon ang meron ako noon. Kung ngayon nakikita nyo ako na successful akong tao, partner, kung ikukwento ko sa iyo, nung ako nagsimula, naku, baka hindi mo kayanin. Di ba? Natutulog ako sa office, wala akong kinakain. Wala akong higaan. Di ba? Lahat ng sakit sa katawan, naranasan ko na bago ko yumaman. Nagisip po? Hmm. Umuwi ako ng bahay namin, hindi ko makalimutan. Minsan naglalakad lang ako. Minsan nag-1, 2, 3 pa. O di ba? Pag lumalakas loob ko, partner Rowena, sumasakay ng jeep, natutulog ako sa jeep. Pag saan, huminto ang jeep, doon ako bumababa. Di ba? Minsan, partner Sada, naranasan ko, hinabol pa ako ng driver. Ang tindi. Kasi wala. Sabi niya, naku, palagi ka nang sumasakay sa akin, di ka nagbabayad. Hinabol ako. Guys, huwag mong gawan yung sarili mo na ikakapahamak mo din. Tandaan mo, partner, hindi perpekto ang buhay.
Kaya yung mga pangit na nararanasan mo, kapag pangit mo titingnan yan, pangit ang kalalabasan. Di ba pangit na nararanasan mo ngayon? Try mong tingnan ng maganda. Ano siya po? Ah, baka siguro sa dami ng taong kinakausap ko araw-araw, hindi pa sila yung tamang tao. Hanapin ko kaya. Ano siya po? Ako, hindi ko makalimutan. Every time na may kinakausap po ako, hindi man nagjo-join partner Leticia, ang nasa isip ko po, baka yung susunod na kakausapin ko, siya yung mag-7 package o mag-VIP package. Kaya hindi ako pwedeng huminto. Yun yung nasa mindset ko. Kaya everyday, hindi ako pumapayag na hindi ko kinakausap yung mga potensyal na sasali sa akin. Sinasabing hindi kaya, mahiyain, o walang pera. Meron po bang mga ganyan dito? Naku partner, iwasan mo na yan. At alam niyo po, ingat-ingat ho kayo sa sinasabi ninyo. Every time po na sinasabi mong wala kang pera, maniwala ka sa akin, mawawalan ka ng pera. Kasi siya po, sa lahat ng mga partners, oh, kaya hindi sasabay gawin, hindi kayang sasabayan. Gawin mong kakampi ang sarili mo. You are blessed kung merong mga taong nakasupport lagi sa likod ninyo. Pero kung wala man, okay lang yan. Kung kaya ng iba, paniwalaan mo yung sarili mo, kaya mo din. Wag na wag mong mamaliitin ang sarili mo. Kasi po, imbis na hanapin mo yung wala, humataw ka. Kasi po, sa lahat ng mga partners, sa lahat ng mga distributors, tandaan mo, guys, hawak mo yung sitwasyon at yung magiging future mo. Malinaw, sa lahat ng mga partners, sa lahat ng mga distributors. Again, kapatid, sa lahat ng mga distributors, kababayan, huwag ka muna magpahinga. Tandaan niyo po, kung kami nga ako, hanggang ngayon nagsisipag pa din. How much more ikaw? Ama, kung sino man po dapat ang pinakamas masipag dito, dapat ikaw, hindi ako. Kaso ang nangyayari, tulog na po ang lahat, ako hindi pa. Di ba? Nagpapahinga ng iba, ako hindi pa. Malinaw? Kaya guys, doblehin mo sipag mo. Alam ko masipag ka na ngayon, sipagan mo pa. Tama? Sa lahat ng mga partners, again, sa lahat ng mga distributors, partners worldwide, may topic for today sa lahat ng mga distributors is a 9 deadly pitfalls in network marketing. And again, sana po may mga napulot ho kayong kaalaman today. Nasabi ko nga sa inyo, baliktarin mo yung topic para yung magiging grupo mo mas maiingatan mo. Again, this is your mentor, Cesar Cobaltica. Blessed Sunday sa inyong lahat. And ako po, excited na excited ako sa inyo. At sana sa lahat ng mga partners, marami ko kayo natutunan at yung natutunan ninyo, i-apply nyo agad-agad. Again, lagi ko ba sasabihin sa inyo, lagi ko ipapaalala sa inyo, hataw para sa pangarap, hataw na may pangarap. God bless you guys. To God be the glory. Power. Iyan. Kaya sa lahat ng mga partners, leaders, Luzon, Visayas, Mindanao, mataw ka na, maaga pa. Back to you, partner, by